Magandang hapon po sa ating lahat at happy Sabbath. So kung gusto nyo pong masundan ang aking binabasa, makikita po ito sa volume 2 ng Mind, Character, and Personality, chapter 44, na may pamagat na The Laws Governing the Mind. So, about pa rin to siya sa health lecture. At isa to sa mga topic na dinadala namin during Youth Speaks. So, even though na ilang beses itong narinig ng mga kasamahan ko, I will still speak in Tagalog para maintindihan po nila, maliban na lang po kay Kuya Jeff. So, dito sa ating first slide, Romans 12, verse 1 and 2, it says, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Sa 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, dito sinasabi sa Romans na kung gusto nating baguhin yung pamumuhay natin ay kinakailangang unahin natin sa pagbago yung ating pag-iisip. So, kasi kahit na sa ating katawan, 90% ng illness ay nagmumula sa ating pag-iisip. So, kung gusto nating baguhin ang ating lifestyle, ay kinakailangan na unahin natin sa pagbabago ng way natin ng thinking. So, dito po sa kasunod, so ito po yung mga law na nag-govern sa ating mga pag-iisip. So, ang pinakauna is the law of cause and effect. So, dito sa Proverbs 26 verse 2, it says, the curse causeless shall not come. So, lahat ng bagay na nangyayari ay hindi siya mangyayari kung wala siyang dahilan. So, kapag iniisip natin na, ba't kaya nangyari sa akin ang bagay na to? So, ang itanong natin is, ano ang ginawa ko para mangyari sa akin ang mga bagay na to? So, wag nating gawing incomplete yung question na bakit nangyari sa atin yung mga bagay-bagay. So, lagi nating i-include kung ano yung ginawa natin at bakit napunta yun sa atin. So, dito sa kasunod, sa Galatians 6 verse 7, it says, for whatsoever man soweth, shall he also reap. So, dito na hindi naman pwedeng nagtanim tayo ng mangga na mamumunga ng papaya. So, kung ano yung itinanim natin sa nakaraan, ayun yung aanihin natin sa hinaharap. So, kung naging balasubas tayo sa buhay natin sa nakaraan, huwag nating pakaisipin na pagdating sa hinaharap ay tatanggap tayo or aani tayo ng maraming blessings. So, unless na magbago tayo at humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon at baguhin natin yung paraan ng pamumuhay natin. So, dito sa kasunod, sa Job 29 verse 16, the cause which I know not, I searched out. So, yung mga bagay na hindi natin alam, syempre, sasaliksikin natin yon para malaman natin kung saan nga ba nanggaling. So, katulad na lamang na nagkasakit tayo. So, hindi natin sasabihin na, bakit ako nagkasakit? Parang, questionin natin yung Panginoon na, Lord, ba't mo binigay sa akin itong sakit na to? So, ang itanong natin palagi sa sarili natin is, or kung itanong natin sa ating Panginoon, na ipaalala mo sa akin or enlighten me kung ano yung nagawa ko sa nakaraan upang magkaroon ako ng gantong sakit. So, yun yung minsan nakakaligtaan nating mga tao na parang sinisisi natin agad yung Panginoon na hindi naman sana yan mangyayari sa atin kung hindi dahil sa lifestyle natin nung mga nakalipas. So, dito sa kasunod, sa Philippians 4 verse 8, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think of these things. So, dito sa Bible, sinasabi na pakaisipin natin yung mga bagay na nakakabuti para sa ating isipan. So, hindi dito sinasabi na isipin natin kung ano yung
yung mga galit natin, yung hinanakit natin laban sa ating kapwa. At dito sa kasunod, sa Volume 2, Mind, Character, and Personality, page 637, paragraph 2, call to your mind the things worthy of your recognition and your praise. And if you are sharp to discern errors in others, be more sharp to recognize the good and praise the good. So kadalasan sa atin, sa ating mga tao talaga is, yung sinasabi na kahit gumawa ka ng 99 na tama, gumawa ka lang ng isang mali, makakalimutan na yung lahat ng tamang ginawa mo. So dito sinasabi na kung gaano ka-sharp yung isip natin para makita yung mali sa ating kapwa, ay sana mas maging sharp tayo para makita yung tama sa ginawa niya at i-appreciate natin yung tama. So kahit nga sa pagsaway, ay kinakailangan na hindi pwedeng lahat ng mali, yun lang yung sasabihin mo. Di ba nga sinasabi sa Adventist Home, if I'm not mistaken, na bago ka magsabi ng isang mali doon sa isang kapwa, ay kinakailangan na napansin mo yung mga tamang ginawa niya. Hindi yung kinakalimutan mo yung tamang ginawa niya, tapos kapag nagsasalita ka or nagsasaway ka sa kanya is puro mali yung nakikita mo. So dito, we must look on the faults of others, not to condemn, but to restore and heal. So lagi nating pakaisipin na kung nagsasaway ba tayo is ano yung point natin. Ang point ba natin is para mapahiya si kapatid? Or ang point natin is gusto natin siyang manumbalik doon sa daan na pinapalakaran ng Diyos para sa kanya. So dito, kung we must look on the fault of others, not to condemn, but to restore and heal. So pagsisikapan natin na sa bawat pagsaway natin, yung pagsaway natin ay maglilid sa Kanya upang manumbalik siya doon sa Panginoon. At dito sa kasunod, choice to love. So, dito, kung makikita po natin, ito yung ito yung utak natin. So, itong blue is the frontal lobe. At itong pula is ang emotion. So kung makikita po natin, mas malaki ang portion ng emotion sa frontal lobe. So ano nga ba yung frontal lobe? So yan po yung nagdadala ng intellect, reason, judgment, and will. So minsan parang magtataka tayo na bakit mas malaki yung portion ng feeling. So 1/3 lang ang frontal lobe at ang feeling doon sa emotion, which is itong red part, is 2/3. So binigyan tayo ng Panginoon ng pag-iisip. At dito, magsisikapin natin na hindi ma-overpower ni emotion yung ating frontal lobe. So minsan, naiisip natin na ay mas malaki kasi yung portion ng feeling part ng brain kaysa doon sa frontal lobe. Kaya parang i-justify natin na maging ang actions natin is based on emotion. So, lagi lang po nating pakatandaan na every feeling is valid but not every action. So, may karapatan kang masaktan or may karapatan kang maramdaman yung mga bagay na nararamdaman mo, pero wala kang karapatan na gumawa ng actions na alam mong nakakasakit sa iyong kapwa. So, nagagalit tayo sa isang tao kasi chinismis tayo sa iba. Tapos, yung kinagalitan natin, chinismis din natin sa iba. So, what's the difference? Anong pinagkaiba natin doon sa taong kinakagalitan natin? So, dito sa kasunod, sa Steps to Christ, page 47, paragraph 1, many are inquiring, how am I to make the surrender of myself to God? You desire to give yourself to Him, but you are weak in moral power, in slavery to doubt, and controlled by the habits of your life of sin. Your promises and resolutions are like ropes of sand. You cannot control your thoughts, your impulses, your affections. The knowledge of your broken promises and forfeited pledges weakens your confidence in your own sincerity and causes you to feel that God cannot accept you. But you need not despair. What you need to understand is the true force of the will. This is the governing power in the nature of man, the power of decision or of choice. Everything depends on the right action of the will.
The power of choice God has given to men, it is theirs to exercise. So minsan sa atin, nasasabi natin bilang mga nag-aangking nananampalataya kay Kristo, paano ko maibibigay or paano ko mai-surrender yung sarili ko sa Panginoon. So minsan iniisip natin na hindi na tayo katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon dahil parang masyado na tayong makasalanan. So si Kristo ay binuhos ang kanyang dugo doon sa kalbaryo ng krus. So ano pa ang hindi niya kayang ibigay para sa sangkatauhan? So ibinigay niya na yung pinaka-importanting treasure para sa kanya. Ibinigay na ng Ama ang kanyang kaisa-isahang anak upang mailigtas tayong lahat. At ano pa ba ang hindi niya kayang ibigay sa atin? So nababasa ng Panginoon yung nasa puso't isip natin. At kung nakikita niya na tayo'y tapat or tunay na nagsisi, ay kayang-kaya tayong patawarin ng ating Panginoon. Pero minsan kasi sa human minds ay iniisip natin na karapat-dapat pa ba ako sa harap ng Panginoon or katanggap-tanggap pa ba yung mga prayer ko sa harap ng Panginoon. So lagi po nating pakatandaan na yung John 3:16 na sa sobrang pagmamahal ng Panginoon para sa atin, ay ibinigay niya ang kanyang kaisa-isahang anak. So dito sa karugtong, you cannot change your heart, you cannot of yourself give to God its affections, but you can choose to serve Him. You can give Him your will, He will then work in you to will and to do according to His good pleasure. Thus, your whole nature will be brought under the control of the Spirit of Christ, your affections will be centered upon Him, your thoughts will be in harmony with Him. So dito, hindi natin kayang baguhin yung ating mga puso. Hindi natin maibigay sa Panginoon yung ating mga affections. Pero dito sinasabi na pwede nating piliin na pagsilbihan siya. At dito, sa pamamagitan ng pagsisilbi natin sa Panginoon, ay maibibigay natin sa Kanya ang ating will at doon siya ang magtatrabaho sa atin upang tayo ay Kanyang gamitin para sa Kanyang gawain. At habang unti-unti sa tulong ng Panginoon na na-embrace na natin yung gawain, ang Panginoon sa pamamagitan ng Holy Spirit, siya na yung kikilos sa atin. At ang ating affections ay mas-centered lamang sa Kanya at tayo ay maging harmonized kay Kristo. So dito sa kasunod, sa choice to forgive. So dito sa 1 Peter chapter 5 verses 6 to 10, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your care upon Him, for He careth for you. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Whom resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. But the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. So dito, katulad nga ng sinasabi kanina, na kung gusto mong baguhin ang takbo ng buhay mo, sisimulan mo sa pagbago ng pag-iisip. So dito, katulad na lamang na nasaktan tayo ni kapatid or na-offend tayo ni kapatid, ay hindi natin kailangang pakaisipin ng paulit-ulit na sinaktan ako ni kapatid. Kailangan ma-recognize, kailangan natin lagi ng validation sa mga nararamdaman natin. So dito, kapag na-offend tayo ni kapatid or nasaktan tayo ni kapatid, ay lalapit tayo sa kanya at sasabihin natin sa kanya kung ano yung dahilan kung bakit na-offend tayo. Kasi minsan, hindi tayo aware na naka-offend na pala tayo. Tapos, yung na-offend natin, galit na sa atin. And then, ang ending, parang sa pamamagitan mo, nagkasala yung kapatid mo dahil hindi ka aware doon sa actions mo, nagalit siya sa'yo. Kaya, nagkasala siya kasi nagalit siya sa'yo. But then, kapag
Di ba kasi meron counsel sa Bible na kapag na-offend tayo ni kapatid, tayo mismo yung lalapit sa kanya. Kasi ang hirap naman nung hindi ko alam na nagkasala ako sa'yo, galit na galit ka sa akin. Sa akin, wala kasi, wala akong alam. So, lalapit ka doon sa naka-offend sa'yo para yung mga pag-iisip at yung hatred sa puso natin ay mawala. Kasi dito sinasabi na kailangan nating maging mapagbantay kasi ang ating kaaway ay parang gutom na leon at naghahanap ng kanyang makakain. So, sana hindi tayo yung makain ng leon na gutom dahil tayo ay nagpadala sa kanyang temptation. Dito po sa kasunod, if we keep uppermost in our minds the unkind and unjust acts of others, we shall find it impossible to love them as Christ loved us. But if our thoughts dwell upon the wondrous love and pity of Christ for us, the same Spirit will flow out to others. So kung lagi nating tinatatak sa isip natin na ito si kapatid, palagi akong sinasaktan ito, palagi akong inoffend ito. So hindi natin may papakita sa kanya yung pagmamahal na ipinaranas ni Kristo sa atin. We should love and respect one another, notwithstanding the faults and imperfections that we cannot help seeing. Humility and self-distrust should be cultivated, and a patient tenderness with the faults of others. This will kill all narrowing selfishness and makes us large-hearted and generous. So, dito kinakailangan na mahalin at irespeto natin ang bawat isa kasi tayo ay mga fallen nature. So, lahat tayo may pagkakamali, lahat tayo may kahinaan. At dito, sinasabi na kailangan mahalin at irespeto natin ang ating kapwa kahit nasa mga kahinaan na nakikita natin sa kanya. So, hindi natin kailangan na pag nagkamali si kapatid ay magagalit agad tayo. So, parang mahirap siyang it is easier said than done. Ika nga, na ang dali lang magsalita. Pero pag tayo na yung nasa sitwasyon, nahihirapan din tayo kung paano gawin. Pero sa tulong ng Panginoon, naway ma-accomplish natin yung mga bagay-bagay para may paranas natin sa kapwa natin, lalo na doon sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo ang kanyang pagmamahal sa sanlibutan. At dito sa kasunod, sa Matthew 6 verse 12, forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. So patawarin mo kami gaya ng pagpatawad namin sa nagkasala sa amin. So dito sa kasunod sa Matthew 7 verse 2, for with the judgment you pronounce you will be judged, and with the measure you use it will be measured to you. So nakakatakot isipin na dito sinasabi sa Matthew 7 na kung anong panghuhusga mo doon sa tao, ayon yung panghuhusgang gawin ng Panginoon sa'yo. At dito sinasabi, at kung anong measure ang ginamit mo doon sa tao, ayon din yung gagamitin ng Panginoon sa'yo. So minsan, nasa likas na talaga natin yung pagiging judgmental, na hindi pa nga natin alam kung ano yung behind the scene, kung ano yung dahilan, ba't nagawa ni kapatid yung mga bagay na yon. So, nasa na talaga natin yan na napakadali nating manghusga. So dito sa Matthew 7 verse 2, lagi nating pakatandaan na kung paano natin hinusgahan yung ating kapwa ay ganun din tayo huhusgahan. At dito sa kasunod, ang ika-4 na law is words affects feelings. So sa Proverbs 13 verse 3, he that keepeth his mouth keepeth his life, but he that openeth wide his lips shall have destruction. So dito, minsan may mga bagay na, may mga times, katulad sa Ecclesiastes 3 verse 1, di ba? Na lahat ng bagay ay may, for in everything there is a season, and a time for every purpose under the heaven. So hindi natin kailangan sa lahat ng panahon magsalita, dahil minsan yung sasabihin natin ay hindi pala yung kailangan ng kapatid natin. Katulad na lamang ng kapag may problema si kapatid, hindi pa nga tayo nakikinig kung ano yung problema niya, ang dami na nating advices. So, hindi natin alam na by just being there, sa pamamagitan pa lamang ng presensya mo, ay malaking tulong na yun. Minsan, hindi kailangan ng
salita. Maging andyan ka lang ay okay na. So, ganun din po dito sa Proverbs 13:3 na hindi sa lahat ng panahon ay kailangan nating magsalita. Kailangan nating may masabi. So, dito sa kasunod, sa Proverbs 15 verse 51, a soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. So, dito, kapag, di ba, kahit sa kasabihan ng sanlibutan, sinasabi na walang hindi nadadala sa mabuting usapan. So, it's also biblical na kung galit na si kapatid, tapos sasagutin mo rin ng paggalit, syempre, mas magagalit siya lalo. Pero kung kahit gaano pa siya kagalit, kung kakausapin mo siya ng maayos, unti-unting malulusaw yung galit niya upang kayo ay makapag-usap ng masinsinan. So, dito sa kasunod, sa Proverbs 29 verse 11, a fool uttereth all his mind, but a wise man keepeth it in till afterwards. So, maging matalino sana tayo na katulad nga ng sabi ko kanina, hindi sa lahat ng panahon ay kailangan nating maging mema, yung may masabi lang sa bawat sitwasyon. Yung kailangan, titingnan din natin kung yung sasabihin ba natin ay kakailanganin nung makikinig or minsan, kung kailangan ba nating magsalita. So, dito sa kasunod, sa fifth law, words reveal feelings. Sa Proverbs 23 verse 7, for as he thinketh in his heart, so is he.